Hi guys, so Brightic here again. So welcome to my channel. At sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating video. So ngayon ang topic natin is paano ba i-change yung name ng SSID, yung AP natin kung nasa taas na, at paano ba siya palitan ng pangalan? Paano ba i-access? Kasi pag naka AP na yung setup niya, yung config niya, mahirapan na tayo sa pagkuha, no? Paano i-access siya? Kasi yung IP address nga niya, doon na siya kumukuha, doon sa source niya. So wala na siyang sariling IP address. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-access siya kahit nasa taas na siya, kahit nasa malayo na siya. Kahit nandun na sa taas yung ating IP, naka full setup na. So pwedeng i-change. No? Pwedeng i-change. May papakita ko sa inyo kung paano. So let's start. Follow nyo lang itong video. Don't forget to subscribe and hit like. You should take it slow. So dito tayo guys sa ating cellphone. So dalawa yung ginawa ko dito, itong same SSID. Yan yung dito sa ating MikroTik. Ito kasi naka-hotspot setup to. Ito nasa wireless. Tapos 1W2. So yan yung guys. Tapos siyempre itong Piso Wi-Fi AP. Okay? Ipagpalagay natin na itong si Piso Wi-Fi AP, ito si Compass, is gusto natin ma-same siya ng name kay same SSID. Okay? Kasi yung ating setup na Wi-Fi, ang nangyayari pag hindi natin i-same yan, so possible paglipat ng AP si client natin nawawala yung time. Okay? Pero may dalawang solusyon akong ibibigay sa inyo ngayon, guys. So, ang gawin lang natin, kung andyan lahat, kung may access kayo sa mga client nyo naman, mawawala. Yung unang ibibigay ko sa inyo is gawin yung itong privacy. Gawin nyo device MAC. Yan. Gawin nyo yung ganyan. Para yung SSID niya is ilalagay niya pa rin na same SSID pa rin sa kukunikan niya. Okay, sampulan ko kayo. So, current tayo. Dito tayo muna connect sa ating same SSID. Para makita nyo. Ipakita ko sa inyo kung ano ang pwedeng gawin. Okay, so yun. Yung IP address niya is 10.0.0.253. So, yan yung random MAC niya. Okay? So, pag device MAC natin to, mag-change po yan. Device MAC. Parang gagawin niyang isa kasi yung random MAC, kada connect mo ng AP, mag-generate siya ng IP address na ilalagay niya. Base sa nakalagay na IP address. Okay? So, ito, device MAC address na natin, switch. Okay? So, connect natin ulit. So, ang mangyayari, ayun, 10.0.0.249. Yan na yung current or permanent niya na permanent IP ng cellphone mo sa SSID, yung SSID na Wi-Fi. Yan na yung current. Tapos, ang nangyayari sa atin kasi, ganito. Diba, yun yung current niya. Siyempre, yung ating Wi-Fi, MikroTik base tayo, kung anong IP address at MAC address na nilagyan niya ng time, yun lang yung may time. Okay, pag pumunta sa dito, lagyan natin. Yan yung nilagyan ng time ni MikroTik. 249. Okay? Paglipat niya ng AP, lagyan natin malapit sa kanila tong AP na to, ang mangyayari, ganito. Ang mangyayari, mag-change yung IP niya. Nawa, from 249, naging 248. So, mawala yung time. 248 yan. Okay? Balikan natin si same SSID. Ano natin para hindi tayo doon natin. Okay, 249. Ito yung binigyan ni Wi-Fi. Ito binigyan ni MikroTik ng time, 249. Kaya nawawala yung mga time ng client natin kasi pag connect sila sa ibang AP, mag-iiba na naman yung IP address. Okay? So ito yung unang isusuggest ko sa inyo. Gawin mong, kung may access kayo sa mga cellphone nila, gawin mo tong device MAC address pa rin. Switch anyway. Okay? So pag switch mo yan, ito tayo. Ika natin.
dito. So, magiging 249. Okay? Magiging 249 na pag-connect niya kay Piso Wi-Fi AP. Yan. Yan yung unang solusyon natin sa random MAC. Pero, yun nga, minsan hindi natin sila ma-access. Kaya, yung ginagawa natin is, kailangan natin i-same sila ng SSID. Okay? So, ang gawin nyo lang, compass tong gamit natin. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung current. Hindi ko na-save. Hindi ko na-save guys. Okay, hindi ko na-save yung ginawa ko kanina ng mga IP address. So, ganito lang. I-search nyo lang yung product name ng router nyo. Gaya ng, parang natin, Compass, tapos hindi mo alam. Kaya pinahingamitin. Compass, tapos hindi mo alam yung gateway, Compass. So, search mo lang, pero wala tayong internet. Wala pa tayong internet sa ngayon. Dito tayo sa laptop. Okay, so ganito gawin nyo. Search nyo lang yung product. Brand. So, Compass default gateway. Yan lang yung i-search nyo guys. Pag hindi nyo alam, ito yung sinuggest ng Google sa atin, 192.168.10. Try natin kung papasok ba siya dyan. So, connect natin ulit sa Compass. Yan. Compass to guys. Piso Wi-Fi AP. Okay, so try natin kung kukonect ba siya. 192.168.10.1. Okay, hindi papasok guys. Kasi, hindi pa tayo naka-static. Again, pag naka-AP mode tayo guys, ang mangyayari, si Microtech ang nagbibigay ng IP address. Ito, si Microtech galing yan. Okay? So, ang gawin natin para ma-access natin itong sinasabi ni Google na 192.168.10.1. Ang gawin natin is, kailangan natin i-static IP. Ito sa IP settings guys. DHCP yan. I-static tayo. Yan. Ito tayo sa baba, IP address. Ikaw ang mag-a-assign ng IP address ng cellphone mo. So, siyempre, hindi yan yung gateway. Hindi dapat yung gateway. Okay, 192. Ikaw yung mag-a-assign. 168.10. So, hindi pwede yung 1 kasi yan yung gateway. So, maglagay ka ng kahit ano hanggang 254. Okay? So, 2 hanggang 254. No? Pumili ka lang ng isa dyan. Siyempre, ikaw mag-assign ng IP mo. So, try natin 115. Okay, kahit ano. Basta, hindi lang mag-conflict. No? Mag-conflict. Malalaman mo naman yan pag nag-conflict kasi hindi gagana. Okay, so dito, ito yung gateway. Gateway niya. So, sinuggest ng Google sa atin, 192.168.10.1. Tapos, wala ka na ibang gagalawin dyan. Dito sa DNS1, ilagay mo ulit yung gateway. Okay, so yan. Yan na, ikaw na nag-assign ng IP. Tapos dito, ikaw na ito yung gateway at gateway. So dayon, back lang natin para yun. So ikaw na naglagay ng IP address mo. So i-try natin ulit yung nilagay natin kanina na gateway. 192.168.10.1. Dapat gumana to. Ayun. Guys, gumana na siya. So, yun lang. Ang dapat hindi mo lang talaga malimutan dito kung ano yung gateway. Kung hindi mo naman siya pinalitan, so, search mo lang dito sa Google nyo kung ano ang gateway. So, papalagay natin TP-Link. So, sa TP-Link naman, ito yan. 01. Ito. Or dito. Try mo dito. No router gateway. Yun, 01 or 1. Try mo lang dyan. Okay, sa dalawang yan. So, yun, mag-change tayo ng name. So, nalagay tayo ng, so, i-password ko dito, saglit, parang nawawala, okay, saglit lang para makita nyo mismo. Security ko kasi, pag nagpa-password na, nagiging black siya, Asan ba yung security natin? Ito, sound, personalization, privacy. Ito, sa privacy. So, yung show password, display type.
Naka-on kasi yun, guys. Pag naka-on kasi yun yung mangyayari. Nawawala yung nagbablock. Ayun, ipakita yung password. Try natin to. Kung ano ba. Meron pa rin. Secured keyboard pa rin. Not saved this wrong password. Okay na yan, guys. Back na lang natin. Okay, so dito, yung password kong nilagay dito is admin1. Admin1 lang. So kahit mawala yan, guys, nag-block man yan sa inyo kasi nakasecure yung keyboard ko sa mga password. So automatic mag-block yan sa inyo. Pag kinilig ko, pag kinilig ko to, mawala. Sige, so type ko na lang yung password na nilagay natin. At again, yung password pala dapat, hindi mo rin yan malimutan. Kasi pag nalimutan mo yan, so ang mangyayari, mag-reset ka talaga. Okay, so reset mo. Hindi mo alam yung password. Dapat alam mo yung password. Okay, again, password ko. Login ko lang. Yun. So dito ka na, makakapag-change ng SSID na name. So, siyempre, ang gagawin natin is punta tayo sa network at punta tayo sa wireless. Yan. So, ang gagawin natin, ipaparehas natin ng name ito doon sa main. Ito nga pala ng SSID, guys. Ito yung sa ating compass, sa ating MikroTik. Ayan, guys. Ayan. So, ipaparehas natin silang dalawa para kahit hindi mag-random MAC o mag-device MAC ka, para kahit hindi ka mag-device MAC, so automatic maka-connect pa rin siya. Okay, so same SSID. Same SSID. O, dapat parehas sila. Sa channel ulit, dapat magkaiba na. Okay, huwag mo silang iparehas. Yung name lang yung iparehas mo. Yung dito sa channel, ibahin mo. Dapat wala siyang naka-parehas na channel. Okay, so yun. Natapos na. Submit mo na yan. Okay, so mag-confirm siya. Tapos check natin dito kung na-change na ba o parehas na sila. Yun, so nawala na yung ating PC Wi-Fi kanina. So kung nawala na yun, ang gagawin natin para ma-check natin kung totoo siya na nangyari. So punta tayo ulit sa Wi-Fi analyzer. Makita natin. Okay, yun. Same is SSID number 1, same SSID number 2. Okay? Yan yung kanina. So, yun. So, marami na yan. Tapos, ang gagawin natin, itatry natin kung hindi ba magbabago yung IP address pag kinuha na natin yung itong device MAC. Okay? Tingnan natin kung hindi na ba siya magbabago. Balik natin sa random. Okay, random MAC na siya. Back muna natin. Connect. Natin. Ayun, 253. So, 253 yung kanyang binigay na IP address. So, kahit mag-random MAC yan, guys, ito pa rin yung ibibigay niyang IP address kasi pareha sila ng name. Okay, hindi ko lang ma-try to, guys, kasi wala akong coin slot. MikroTik only applied ang testing. Hindi natin makita yung isa. Pero again, dito, makikita natin. Oh, yun. Primero, unang SSID natin at pangalawang SSID. Same SSID. Okay, so yun lang, guys. Siguro naman, nakuha nyo naman kasi hinihinay ko naman yun. Okay, so, saan na ba tayo? Yun lang. Hindi na mawawala yung time nila. Kasi parehas na sila ng IP address. Okay, guys, so yun. I hope may natutunan kayo ngayon sa ating videos. So, again, so kung may tanong kayo, please comment lang at gawa natin ng paraan para makagawa tayo ng tutorial. Okay, so yun lang. So, don't forget to click subscribe and like and also comment and share. Kung may gusto kayong sharean, please share the video. Okay, so bye, guys. God bless. God bless.